Ayun, Miguel Love, shoutout po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao City. Ngayon mga kababayan, meron lang akong gustong reaksyonan na pinapakalat na naman ng mga fake news peddler, ng mga DDS vlogger, DDS supporter, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Twitter, or sa X, no? Pinapakalat nila ngayon na bahag daw ang buntot ng mga kongresista pagdating sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga daw, ayaw pumirma ng mga kongresista sa House of Representatives pagdating sa impeachment ni Sara. Kasi daw, natakot daw ang mga congressman, congresswoman na mawala ng boto sa Mindanao. Ngayon, ito po mga kababayan, explain ko lang hindi po lahat ng mga congressman at congresswoman ay taga Mindanao. Klaruhin ko po, ang kailangan na pirma at boto para ma-impeach or matanggal si Sara pagka Vice President, 1/8 lang sa 300, no? 300 plus na congressman and congresswoman. So ngayon, ilan ba ang congresswoman sa Pilipinas? 300 something. Sabihin natin 310, 315 ka-congressman sa buong Pilipinas. Ngayon, Visayas at Mindanao, no? Visayas at Mindanao almost 185 na. 320 or 310 ang congressman, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, ang kailangan ng pirma at boto ng congressman, 1/8 sa 300 plus. So, ang Mindanao hindi po umaabot ng 100 ang congressman sa Mindanao. Bagkus, nasa mga 70 or 80 to 90 ka congressman lang ang Mindanao. 180 po, no? 180 plus po ang kongresista Luzon at Visayas. Ngayon, itong mga DDS nagpakalat na kaya daw hindi pumirma ang mga kongresista para ma-impeach si Sara kasi bahag daw ang buntot at takot daw. Gusto ko lang pong reaksyonan at gusto ko lang pong i-explain. Tayo po dito, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news katulad sa mga DDS. Ngayon, alam nyo ba kung bakit hindi binigyan ng panahon ng mga congressman at congresswoman ang impeachment ni Sara? Bakit? Wala na pong time na asikasuhin ng Kongreso at Senado ang impeachment na yan. Bakit? Kasi ilang araw na lang, no, mangangampanya na ang congressman, congresswoman at mga senador. May possibility na kung sino man yung congressman na hahawak, no, at pipirma sa impeachment na yan, baka hindi na manalo sa sunod eleksyon at matalo, useless lang ang kanilang pirma. Kaya hindi pinagtugunan ng pansin or binigyan ng time ang impeachment ni Sara kasi wala din pong session ang Kongreso at Senado. Kasi nga naka-block session ang Senado at Kongreso kasi nga eleksyon na. Ngayon, merong mga congressman na tumatakbong senador at meron din mga senador tumatakbo muli. Ngayon, kung yung mga congressman nahahawak dyan sa impeachment na yan, hindi manalo pagka-senador or hindi manalo pagka-congressman muli, so useless lang. Kaya, ang sabi nga ni BBM, the timing is very poor. Ngayon, kung gustuhin man talaga natin na asikasuhin ang impeachment na yan, pagkatapos na lang ng eleksyon. So ibig sabihin, yung pinakalat ng DDS na nababahag daw ang buntot ng mga kongresista at mga senador, wag po kayo maniwala sa kanila. Kasi the timing is very poor. Kinapos tayo ng oras. Kung gustuhin man natin na i-impeach si Sara, madali lang yan. 1 buwan impeach na yan. Pero, pagkatapos ng eleksyon. So ito po, pakinggan nyo po si BBM kung paano in-explain ni BBM kung bakit daw ang mga congressman at senador walang time sa impeachment. Panoorin at pakinggan nyo para hindi po kayo magiging tanga, uto-uto at magiging bobo katulad ng mga DDS na fake news peddler. Ito po. I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once this impeachment complaints are filed.
But I don't think that now is the time to go with that. So, paubayan na muna natin sa ating, as a practical matter, papasok na tayo sa campaign period. Wala nang congressman, wala nang senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo makakapagbuo ng forum. And so as a practical matter, the timing is very good. Thank you, Mr. President. Thank you. So yun. So yun po mga kababayan, klarong-klaro naman po at narinig nyo naman po na mismong sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, no, na wala ng time ang Kongreso or ang House of Representatives at ang Senate na magtalakay at magproseso sa impeachment ni Sara. Kasi ang Senado at Kongreso mag-i-eleksyon na, mangangampanya na sila. Yun ngayon yung mga kongresista na tumatakbong kongresista muli, malay natin hindi manalo, useless lang, 'di ba? O malay natin yung mga kongresista nga hawak, tumatakbong senador. Edi ngayon sa Senate na sila. So, mga DDS, no, hindi po porket hindi inasikaso ng Kongreso at Senado yan, ay bahag na ang buntot nila. Klaro naman po sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, the timing is very poor. Wala na, hindi na makakapagpagawa ng proper forum. Kasi alam nyo si BBM, hindi naman katulad sa utak ni Digong na pag sinabi ni Digong, pwede yan, i-impeach na diretso yan, kahit wala nang daan-daan sa legal na process. Yung pagpatay nga niya sa mga adik, dinaan ba sa due process yon? Dinaan ba niya sa tamang proseso? Wala. Ayon sa saligang batas, bawal ka pumatay hanggat hindi pa nahahatulan. Pero sa panahon ni Digong, kapag nakita kang bungal, marami kang tato, payat ka, tabingi ang baba, kahit na stroke, adik ka, patay ka. Yun ang patakaran ni Digong. Si BBM kasi professional. Bakit? Dinaan niya pa rin sa proper forum, no? Kahit alam naman ng lahat na si Sara ay kawatan. Alam ng lahat na si Sara ay sinungaling. Biruin mo, gagastos ka ng pera. Hindi mo sasabihin kung saan mo ginamit. Magpakita ka ng resibo. Sasabihin mo ito, BBM, nabili ako ng ethyl alcohol, yung kulay pink, mabango, worth 1 million ang isa. At least may resibo akong pinakita, kahit 1 million ang isa. So ngayon, ginagawa mong tanga ang presidente, papaniwalain mo na yung isang ethyl alcohol na 100 ml, 1 million ang isa. Sa anong klaseng alcohol yan? May ginto na halo. Diba? May halong mercury ba yan? May halong cyanide? Diba? Yan ang sinasabi ng mga DDS. Bakit? Yung confidential fund ni BP Sara, meron namang resibo yun Meron ngang resibo. Ngayon, sabihin ni Sara, ito, bumili ako ng mga computer set para sa DepEd. Worth 10 million. 10 million. Tapos 5 computer set lang. So, anong klaseng computer set yan? Bakit napakamahal? Worth 10 million, 5 set lang. 5 set, 100,000 lang yan. 50,000 na nga lang ngayon, depende sa gig, depende sa memory. So ngayon, ang mga DDS na tanga, may resibo naman pinasa ng COA So bakit i-question nyo pa? Ang COA, nagtututa lang yan kung anong binili. 'Di ba? Hanggat may resibo ka at i-present mo sa COA, okay sa COA yon. Pero ang problema, ang taong bayan hindi tanga. Bibili ka ng basket, lagayan mo ng labahan, halagang 100,000 ang isa. Basta may resibo ka na 100,000, papaniwalaan ka na. Kasi may resibo ka Pero hindi mo inisip yung quality ng basket na binili ni Sara. Bakit nagkakahalaga ng 100 million ang isa na basket? Basket lang naman lagayan ng labahin. Ginto ba yan? So yun lang mga kababayan. So simple, di ba, mga DDS na mga tanga-tanga, uto-uto at bobo. Hindi daw pwedeng i-impeach si Sara kasi nga yung confidential may resibo naman. Pero ang tanong doon sa resibo, bumili si Sara ng ballpen, 10,000 ang isa. So bakit mo kailangan bumili ng ballpen na 10,000 ang isa? Kung bumili ka lang ng ballpen na 5 piso ang isa, pareho lang yung tinta lang din ang kailangan. Diba? Diyan, actually kasi mga DDS ang bububo nyo Bibili ka ng tsinelas, 1 million ang isa. Kung bumili ka ng Spartan, 35 lang isa. Magkapareho lang, tsinelas pa rin. So anong kaibahan ng Spartan versus the tsinelas na 1 million ang isa? Iaapak lang din naman sa lupa at naapak mo lang sa tae. Diba? Ang sabihin ng DDS yan, at least may resibo kasi bobo nga sila. Diba? So yun lang mga kababayan.
Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.